Hello everyone, welcome to your nursing pharmacology class. For today, our discussion will be anti-lipidemic agents. At the end of this lecture, you'll be able to outline the mechanism of fat metabolism and explain hyperlipidemia's role in atherosclerosis. Aalamin natin kung paano nabubuo ang taba o lipid sa loob ng ating katawan. Bakit nagkakaroon ng high cholesterol at kung paano gumagana ang mga gamot para pababain ito. Tatalakayin din natin ang mga bawat klase ng gamot, mga epekto, mga bawal na pwedeng isabay o mga kombinasyon at kung ano ang mga dapat ituro sa ating mga magiging pasyente na may problema, may kinalaman sa kolesterol o yung tinatawag nating mga lipids. Ang lipids class ay binubuo or composed ng mga kung tawagin natin cholesterol, triglycerides, and phospholipids. Sila ay kailangan pagdating sa energy, hormones, and sa ating cell membrane. Ito ay transported in our blood via lipoproteins at meron tayong dalawang klaseng lipoproteins. Yung tinatawag nating low-density lipoprotein or mas identified siya as the bad cholesterol kasi sila ang grupo ng lipoproteins or cholesterol na siyang naiiwan sa loob ng ating blood vessel. At yung isa naman, HDL or yung tinatawag na high density lipoprotein, ito naman yung grupo kung tawagin natin good cholesterol. Sila ang good cholesterol kasi sila ang nagtatanggal ng mga naiipon or naiiwang cholesterol sa loob ng ating tissues. Ang lipids ay mga taba na kailangan ng ating katawan. Pero kapag sumobra, nagiging delikado ang mga ito kasi nagkukos sila or maaari silang mag-cause ng obstruction. Ito ang proseso kung paano nabubuo yung tinatawag nating plaque or yung mga naiiwang excess deposits ng mga bad cholesterol or LDL. Ibig sabihin, kapag mataas ang kolesterol ng isang individual, unti-unting naiipon ito sa dingding or sa walls ng ating mga ugat, specifically sa walls ng artery. Nagiging matigas at makitid ang daluyan ng dugo. Tumitigas yung mga naipon or naiwanang kolesterol kaya nagkukos ng tinatawag nating obstruction. Ito na ngayon yung tinatawag na kondisyon atherosclerosis. Dahil dito, tumataas ang risk ng development ng heart attack at iba pang sakit kagaya ng stroke. Meron ding mga iba't ibang risk factors kung bakit nagkakaroon ng hyperlipidemia ang isang individual o ang isang tao, kagaya ng poor diet, obesity, diabetes, smoking, and yung sedentary lifestyle. At ang hyperlipidemia or ang paggamit ng gamot, anti-lipidemic agents, ang isa sa mga management natin upang maiwasan yung development ng mga coronary artery diseases or mga vascular diseases or worst is heart attack or stroke. Across lifespan, maaari natin i-consider ang paggamit ng anti-lipidemic agents. Nga lang, pagdating sa mga bata, hindi agad binibigay ang mga gamot na ito, maliban na lamang kung talagang may mataas na cholesterol levels ang isang pediatric patient. Maaari tayong gumamit ng tinatawag na statins pero we have to use it cautiously at mas madalas na kinoconsider is yung pangalan ng gamot pravastatin. Pagdating naman sa adults, isa sa mga pinapayo nating modifications para maiwasan ang hyperlipidemia is ang modification ng lifestyle. Yun muna ang isa sa ginagawa natin bago natin i-consider ang pagbibigay ng gamot or yung bago tayo mag-pharmacologic management. Pero kung hindi talaga maiiwasan na sobrang taas ang cholesterol, drug therapy will be implemented or will be start if hindi na talaga makontrol ang cholesterol level.
Pagdating naman sa buntis at nagpapasuso, ang statins ay mga contraindicated na grupo ng gamot. Maaaring i-consider natin ang ibang klase ng anti-lipidemic agent kagaya ng bile acid sequestrants, yung tinatawag na cholestyramine or cholestyramine, kasi ito ang grupo ng mga anti-lipidemic na siyang nagbabind within the gastrointestinal system. So, hindi siya delikado pagdating sa nagbubuntis o pagdating sa baby o sa sanggol. When it comes to older adults, we will also consider them, lalo na pag tayo ay nagkakaedad o ang isang pasyente ay matanda o nagkakaedad na, mas sila ang prone sa development na tinatawag na hyperlipidemia. Maaari tayong magsimula ng mga anti-lipidemic agents with a lower dose, pero kinakailangan na i-monitor ang function ng kanilang atay at ng kanilang kidneys. Ito ang iba't ibang grupo pagdating sa mga gamot anti-lipidemic agents. Meron tayong tinatawag na bile acid sequestrants. Nandito ang gamot na kung saan ang pangalan nila cholestyramine at cholestyramine. Itong grupo ng gamot na to, pakatatandaan, ang kanilang ginagawa kapag sila ay ibinibigay sa isang individual, pinapababa nila ang low density lipoprotein only. Uulitin ko, it decreases the low density lipoprotein only. Wala na silang kinalaman pagdating sa iba pang lipoprotein. Yung isang grupo ng gamot, ang tawag natin sa kanila is yung HMG-CoA or coenzyme A reductase inhibitors. Ito yung grupo ng gamot mas kilala sa tawag na statins. Ito yung mga sikat na binibigay pagdating sa mga individual na may mataas na kolesterol. Atorvastatin, simvastatin, rosuvastatin, fluvastatin, lovastatin, and yung para nga din pwede sa bata, pravastatin. Kaya ito ang mas madalas na ginagamit na anti-lipidemic agents kasi itong grupo ng gamot na to, bukod sa pagpapababa ng bad cholesterol, sila din ay may kapasidad na pataasin si good cholesterol or yung tinatawag na high density lipoprotein. Yung ikatlong grupo naman ng anti-lipidemic agents, ang tawag sa kanila, cholesterol absorption inhibitor. Ezetimibe ang gamot natin na binibigay dito. Si ezetimibe, siyang nagpapababa ng cholesterol absorption sa ating katawan. At ang kahuli-hulihang anti-lipidemic agents, yung tinatawag na PCSK9 inhibitor, eto naman si alirocumab at si evolocumab na kung saan sila naman ang nagpapataas ng low-density lipoprotein clearance. So let's discuss them one by one. The first group of your anti-lipidemic agents are the bile acid sequestrants. Dalawang common na gamot under this classification are cholestyramine and cholestyramine. Ang mechanism of action ng grupo ng gamot na to, they bind bile acids in the intestines, preventing the reabsorption. Then the liver uses more cholesterol to make bile, resulting to decreased LDL. Ibig sabihin, ang mga gamot na ito ay parang mga sponge. Sinasalo nila yung bile sa bituka. Dahil dito, ginagamit ng atay ang cholesterol para gumawa ng bagong bile acids. Ang bile ay ang waste product na galing sa ating atay. Pero, pwedeng magdulot ito ng constipation, kaya kailangan uminom ng maraming tubig at kumain ng maraming fiber or high fiber rich food or diet ang ating pasyente. Ang pharmacokinetics ng bile acid sequestrants, hindi sila na-absorb and sa gastrointestinal tract sila nagwo-work or doon sila mas nagiging kapaki-pakinabang. Gaya nga ng sabi ko, the bile acids will be absorbed or will bind within the intestines. Kaya ang adverse effects na binabantayan natin are all related to the digestive system, kagaya ng constipation, bloating, and decreased absorption ng fat-soluble vitamins, and that will be your vitamins A, D, E, and K.
Napaka-importante pagdating sa nursing consideration kapag ang pasyente ay under bile acid sequestrant therapy, we have to inform them or educate them, take the medications bago kumain. Then, if kinakailangan uminom pa ng iba pang klase ng gamot, separate your bile acid sequestrants from other medications at least 4 to 6 hours. Encourage the high fluid and high fiber intake para maiwasan yung constipation as one of the adverse effects ng gamot. The second group of medications will be yung tinatawag nating HMG CoA reductase inhibitor or yung mas kilala sa mga tawag na statins. Ang HMG CoA, ibig sabihin nito, ito yung hydroxymethyl glutaryl coenzyme A. Ang ginagawa nito is ini-inhibit or binablock yung hydroxymethyl glutaryl coenzyme A reductase natin na siyang nagpapababa sa cholesterol synthesis. Kapag bumaba ang cholesterol synthesis, tumataas yung tinatawag nating LDL receptor or yung mga low density lipoprotein receptors natin na kung saan pumapasok yung mga low density lipoproteins natin. Kaya kapag nagpasukan ang mga LDL sa kanya-kanyang mga receptors, nauubos or bumababa ang mga bad cholesterol sa ating dugo. Kaya pagdating sa statins, sila ay ginagamit hindi lamang sa pagpapababa ng low density lipoprotein, sila din ay nagpapataas ng mga good cholesterol or ng mga high density lipoproteins natin. Kumbaga, nalilinisan ang lahat ng blood vessels natin kapag gumagamit or kapag nagpapainom tayo ng mga statins. Ang pharmacokinetics ng grupo ng gamot na to, they are absorbed in the gastrointestinal tract as well, metabolized in the liver. At pakatatandaan, future nurses, ang statins ay ipinapayo na i-take at bedtime. So, best taken at bedtime. Contraindicated ang grupo ng statins pagdating sa pregnancy and lactation at sa mga pasyenteng may hepatic problem or liver diseases. Kilalang-kilala at sikat na mga gamot na binibigay ng mga doktor para papabain ang LDL natin or ang mga bad cholesterol sa katawan. Ito ay sina atorvastatin, simvastatin, rosuvastatin, fluvastatin, lovastatin, and pravastatin. So, uulitin ko suffix para maalala ang mga HMG coenzyme A reductase inhibitors, statins ang suffix na aalalahanin. Meron ding mga adverse effects na binabantayan kapag nagbibigay tayo ng mga statins. Isa na dito yung mga problema pagdating sa muscle, kagaya ng myopathy and rhabdomyolysis. Ang myopathy, isang kondisyon na kung saan there is an inability of the muscle fibers to function. So sa madaling salita, nakakaranas ng muscle weakness ang isang pasyente. Yung rhabdomyolysis naman ay isang kondisyon na kung saan nagkakaroon ng breakdown sa muscle na kung saan nagli-lead or nag-result into what we call muscle death. Meron din pagtaas sa mga liver enzyme, isa sa mga adverse effects na binabantayan kapag umiinom ng statin ang isang pasyente. Mga importanteng drug-drug interaction kasi ito ang mga substances o gamot na dapat iwasan dahil pinapataas ang statin toxicity, kagaya ng grapefruit juice, antifungals, and erythromycin. So uulitin ko, isa na naman iiwasan na gamot sa pag-inom ng grapefruit juice, statins, kasi tataas ang toxicity. Pagdating sa nursing considerations, importante, monitor the liver enzymes, specifically yung tinatawag nating AST and ALT. Report any muscle pain immediately sa prescriber or sa attending physician. At again, ang statins ay mas magiging epektibo kapag iinumin sa gabi.
Yung ikatlong grupo ng gamot, ang tawag natin sa kanila will be your cholesterol absorption inhibitor. Isang gamot lamang ang ipinakikilala sa atin under this classification, and that is your ezetimibe. Ang mechanism of action ng ezetimibe is it blocks all your cholesterol absorption in small intestine, decreasing now the total cholesterol. Ang ezetimibe ay maaaring i-combine kasabay ng mga statins kagaya ni atorvastatin, simvastatin, rosuvastatin dahil ito ay nagdudulot ng tinatawag nating synergistic effect. So may mga adverse effects din tayong babantayan pagdating sa pagbibigay ng ezetimibe, kagaya ng mild gastrointestinal upset, headache, and back pain. Pagdating sa nursing considerations, importante that we always monitor the liver enzymes, lalo na kung ito ay under the combination of a statin, and encourage a low-fat diet para mas lalong maging epektibo ang gamot sa pagpababa ng kolesterol. Pagdating sa ikahuli at ikaapat na grupo ng anti-lipidemic agents natin, ang tawag sa kanila is the PCSK9 enzyme inhibitor. Pero bago tayo pumunta dun sa ikaapat na grupo ng gamot, ipaliwanag muna natin ano ba yung PCSK9 enzyme para mas maintindihan natin ba't kailangan i-block itong klase ng biochemical na to sa ating katawan. Ang PCSK9 ay isang klase ng pro-protein convertase enzyme. Sila ay nagtatrabaho pagdating sa homeostasis ng mga lipoprotein natin. Ibig sabihin, mas involved dito yung lipoprotein kung tawagin low-density lipoprotein. Ang PCSK9 ay isang klase ng protein na matatagpuan sa maraming tissues ng ating katawan. Isa sa pinaka-importanting trabaho nito is kontrolin yung dami nung tinatawag nating LDL receptors, lalong-lalo na yung nasa loob ng ating liver cells. Ang mga LDL receptors kasi ay nasa ibabaw ng ating cells or yung tinatawag nating extracellular environment or area. Ngayon, para saan ba ang LDL receptors? Ang LDL receptors kasi para siyang basurahan na doon tinatapon lahat ng basura. Basura na kung saan iyan ay nire-represent ni LDL, siyang kilala sa tawag na bad cholesterol sa ating dugo. So uulitin ko, ibig sabihin si LDL isang bad cholesterol, parang basura, dapat itapon ang basura sa basurahan. Basurahan represented by an LDL receptor. Ngayon, saan pumapasok si PCSK9? Si PCSK9 ay isang enzyme na siya, inaalis niya lahat ng basurahan. So pag inalis niya yung basurahan, represented by the LDL receptor, may pagtatapunan pa ba tayo ng bad cholesterol or LDL? Di ba mawawala? Ibig sabihin, kapag inalis ng pro-protein convertase enzyme natin ang lahat ng LDL receptor, mawawalan ng pagtatapunan ng LDL. Anong mangyayari sa LDL o ng bad cholesterol sa ating dugo? Tataas, dadami. Kaya ka magbibigay ng gamot, ang pangalan ng gamot, PCSK9 inhibitor. Ito yung dalawang klase ng gamot na naimbento, si alirocumab at si evolocumab. Uulitin ko, alirocumab at evolocumab. Ang ginagawa nila is they block all the PCSK9 enzyme para hindi na mawala yung mga tinatawag nating LDL receptors. So, ibig sabihin, ang mangyayari, tataas ang LDL receptors natin, mas tataas or dadami ang LDL or bad cholesterol na mawawala sa ating dugo. Ito ay grupo ng gamot indicated sa mga pasyente lalong-lalo na may mga familial hypercholesterolemia, mga pasyente na hindi kayang kontrolin ng statins ang kanilang cholesterol levels. So kumbaga parang siya yung last resort group ng drugs natin pagdating sa anti-lipidemic agents. Nga lang, may adverse effects ang grupo ng PCSK9 inhibitors natin. Una sa mga adverse effects niya is yung reaction pagdating sa injection site.
Kasi ang PCSK9 inhibitor ay klase ng mga gamot parenteral preparation. Ibig sabihin ito ay ibinibigay via subcutaneous injections. And yung isa pang adverse effects, binabantayan natin yung mga conditions or any reported cases associated with nasopharyngitis. Importanteng nursing consideration pag nagbibigay ng PCSK9 inhibitor, uulitin ko, ito ay ibinibigay subcutaneous injections between 2 to 4 weeks and monitor any signs of an allergic reaction. So, napaka-importanteng mga nursing consideration sa pagbibigay ng anti-lipidemic agents. So, before administration, laging tatandaan, always monitor or obtain a baseline lipid profile, specifically mga LFT or liver function tests. Assess for any muscle pain or muscle weakness. Kapag naman nagte-therapy na or naggagamot na ang pasyente, lagi nating binabantayan si aspartate aminotransferase at si alanine aminotransferase. Ito si AST at ALT na sila yung mga enzymes na nakikita natin or matatagpuan in our liver cells. Di lamang AST at ALT, isama na din natin ang creatinine kinase. Ang creatinine kinase kasi ay mga enzymes din na nare-release sa dugo, lalo na pag may problema pagdating sa muscle, heart, at brain natin. Nga lang nowadays, the CK or the creatinine kinase, it was being replaced by the troponin T. So ito na yung minimeasure or binabantayan natin, lalo na pagdating sa heart problems, heart damage natin, or ito na yung indicator natin kapag may problema pagdating sa puso. Normal values, napaka-importante that we are always aware. Pag AST, 10 to 40 unit per liter. So, any note, no, pagdating sa any changes within this range, may kinalaman pagdating sa hepatocellular injury. ALT naman, 7 to 56. Ang ALT ay mas specific, more liver specific than your AST. Encourage diet modification, lalo na may risk in the development of gastrointestinal problem such as constipation. So, high fiber, high fluid, low fat diet tayo. And educate your patients when it comes to muscle pain. So, dapat i-report agad sa prescriber or any members of the healthcare team pagdating sa muscle pain, dark urine, jaundice. Importante na iniinom ang mga statins sa gabi and iiwasan, laging tatandaan, grapefruit juice and alcohol. Avoid grapefruit juice and alcohol to prevent toxicity. At dito po nagtatapos ang ating mga talakayan pagdating sa mga anti-lipidemic agents. Lahat ng information shared to everyone are derived from our reference book, Focus on Nursing Pharmacology, 9th edition by Rebecca Tucker. Maraming salamat po. If you have any questions, send a message to my email account, ecdemesa@fatima.edu.ph.